Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa National Irrigation Administration or NIA, ang kanilang Principal Engineer A at System Head of Marbel Banga River Irrigation System and Silway Buayan River Irrigation System o RIS. Let us all welcome Engineer Flora May Respicio. Ma'am, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Okay po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating Administrator, Engineer Eddie Guillen, NIA Administrator, ang ating Regional Manager ng Region 12, Engineer Diosdado A. Rosales, ang ating IMO Manager ng South Cotabato, Sarangani IMO, Engineer Rowena Ibeo, mga magsasaka, mga kasamahan sa NIA Region 12, muli magandang umaga po sa ating lahat. Opo, Ma'am May, alam po natin, nag-announce na po ang DOST Pag-asa, mataas ang heat index, papasok na po ang El Nino or andito na ang El Nino phenomenon. Ano ang papel ni NIA or ni National Irrigation Administration sa pagpapagaan po ng epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka sa South Cotabato and Sarangani or sa inyo pong area of responsibility? Okay, Opo. sir. Ang una is ipiniprepare po natin ang ating irrigation system mismo para magiging efficient sa pag-deliver ng tubig. Example, rini-repair natin is kinukumpunin natin yung mga sirang irrigation facilities, mga damaged facilities, para yung tubig ay tuloy-tuloy ang daloy. Pangalawa, inihahanda po natin ang ating mga magsasaka. So ang ginagawa po natin ngayon, mula nung January, nung napag-alaman natin na merong El Nino, ay massive information dissemination na coming po ang El Nino. Okay. Nang sa ganon, ang ating mga magsasaka ay makapaghanda. So through the Irrigators Association, makakapagplano sila kung ano ang ikabubuti para ang pinaka-aim natin, sana wala pong area na hindi po makakaani nitong season na ito kahit na po may El Nino. And then, ano yung mga tulong na binibigay ni South Cotabato and Sarangani IMO sa pagbibigay po ng sapat na patubig? Meron po tayong mga solar pumps. Okay. Parang augmentation ng available na tubig, lalo na doon sa mga downstream area. Yeah. Kasi 'di ba yun yung pinaka mahirap abutin ng tubig. Off-grid. Yes. So through the solar pump projects, na-augment yung tubig doon sa mga nangangailangan. And also, ang NIA South Cotabato IMO ay nagbibigay ng technical assistance. Ano po yung technical assistance? Yung paggawa po ng cropping calendar at saka yung water delivery and distribution plan. Tinutulungan po natin sila nang sa gayon ay ma-optimize yung gamit ng available water supply. Opo. Sinusunod rin ba ito ng ating mga farmers, ma'am? Yes po. Although hindi siguro 100%, pero dahil din sa mga nakaraang mga experiences, yun ang mag-compel sa kanila na dapat sumunod. Na-prove na lang. Opo. Opo. Ma'am, doon naman sa mga irrigation projects, ano yung mga existing natin na irrigation projects or ongoing irrigation projects na ipinatutupad po natin para po malabanan po itong kakulangan sa tubig? Ito po yung nabanggit ko, sir, na solar pump projects. Opo. Opo. Ma'am, full charge yung mga solar natin yun. Sobrang init. Opo. And then, gaano kahalaga naman po yung maayos na water management sa mga irrigation system, especially ngayong El Nino, para hindi sila mag-agawan ng tubig. Sige, ma'am. So, yun, kung susundin nila yung water management, kasi po, yung ating mga leaders, Irrigators Association, ay nabigyan na sila ng pagsasanay
at mga workshops, paano po ito sagawa, paano ito Okay. planuhin, i-implement at i-supervise. Napakalaking tulong dahil yung available water supply through proper water management ay ma-optimize po natin. Ibig sabihin, kahit na hindi gaano marami yung tubig, ay makayanan pa rin Mag-distribute. mapatubigan. Okay. Dahil meron nga pong sistema. Mm. Mm. And with that, of course, pag okay ang kanilang water management, we can expect that maraming areas ang mapatubigan. Ah, Mm. So, malaki talaga yung papel ng irrigators associations natin, ma'am. yes, sir. Opo. Can you expound further on ano yung papel ng IAs po natin? Oo. Okay. Yung ating Irrigators Association, palagi nating tinatawag na they are partners of NIA Okay. in the operation and maintenance of our irrigation facilities and structures. Ibig sabihin yung dating ginagawa sa National Irrigation System, yung dating ginagawa po ng NIA, empleyado Okay. ng NIA, through the Irrigation Management Transfer Program, na delegate na po sa kanila. IAs. Yes, but it's the operation and maintenance. Mm. Yung irrigation system mismo pag-aari pa rin po ng NIA. ng gobyerno through the Okay. NIA. Ng gobyerno. Sige Oo. po. Ma'am, ano yung expound natin Ano yung papel ni NIA ano yung tulong ng mga binibigay ni NIA sa mga irrigators associations? Kayo ang nag-organize sa kanila or sila ang mismo nag-organize by themselves po? Ganito po yun, sir. Sige po. Ang NIA po ang nagfa-facilitate na ma-organize sila. Yes. And they are registered to the Securities and Exchange Commission. Okay. After the organization and registration, Okay. hindi po namin sila pinapabayaan, but rather, binibigyan sila ng pagsasanay. Example, Sige on po. leadership, on system management, on financial management. Number one talaga. Yes po. Oo. So marami po at hindi po naghihinto doon sa tatlo. Whatever na na-observe po ng ating mga kasamahan, na kasama ng IA, then binibigay po natin. Ma'am, Capability building. ano yung composition ng mga irrigators associations? Paano yung ano nila? Dapat nasa isang barangay ba sila or paano po? Ito po ay kapag may project po, Yeah. yung new project, Okay. ang unang ginagawa po ng ating Institutional Development Program staff ay i-identify po sino yung potential beneficiaries. Yeah. And then, kung nandun na po yun at about to operate na, magkakaroon, about to start ng project, ay i-organize sila. Water-based, hydrologic boundary po ang basis na we organize them into turnout service area group, Kung saan dumadaan yung kung saan silang posibleng kukuha ng tubig. Yung Okay. turnout na yon, grupo. Okay. And then they are called turnout service area group. Others call it farmer irrigators group. Okay. And then, doon magkakaroon din sila ng organization within that small group, Yeah. officers, and then the leader of that will represent them to the Board of Trustees of Okay. the IA. So, in most cases, although not all, those elected CHUG leaders or CHUG chairman sa IA. will compose the Board of Trustees of the IA. Yeah. And from among themselves, they will elect their officers. Okay. Key officers ang tawag. And then after that, tutulungan sila ng NIA to register with SEC. Yeah. And then, sa nabanggit Pwede ko sila kanina, sir, maka-avail ng mga programs, ano? pag sa sinabi ko kanina, hindi hanggang doon, but until Yeah. their operation, NIA is there for the technical assistance. Opo, ma'am, on the ground, ano yung epekto ng mga itong mga development projects natin, irrigation development projects natin sa kabuhayan ng mga magsasaka natin dito po sa AOR natin? Ma'am? Napakalaking tulong po. Napakalaking tulong kasi comparing an irrigated area and non-irrigated area, the production napakalaking Yes. difference talaga. And that is part of our mission sa NIA kasi that to improve agricultural productivity and ultimately increase farmers' income. So nakikita din po natin, sir, dito sa mga areas na may irigasyon, iba talaga ang sitwasyon ng mga tao or mga farmers doon comparing to may mga unirrigated areas pa Yes. tayo. Because they Malaking yield. solely depend on rain, Yeah. ulan. So,
Kung ngayon, di ulan, sa panahon ngayon, wala na. madalang na lang ang ulan. Opo. Yes, sir. Opo. And then, ma'am, nakikipag-partner ba si NIA sa ibang agencies para ma-address po itong El Nino? Yes, sir. And even without El Nino, nakasanayan at Ongoing saka na. Yeah. talagang ginagawa ng NIA is to converge with other line agencies, particularly those that are concerned with irrigated agriculture. In fact, meron kaming regular na convergence meeting. Yeah. Sa atin naman ay through the System Management Committee Okay. meeting, which is monthly. So we are bringing what are the programs of these particular agencies in front Of the of IAs. the IE leaders. Okay. And ang sinasabi namin, they as if they are shopping, whatever are applicable, bring it to your IA and we will help you avail of those. Yeah. Ano, doon naman tayo, ma'am, sa challenges. Ano yung mga challenges na kinakaharap ni South Cotabato Sarangani Imo sa pagpapatupad po nitong mga irrigation projects natin? Yes, sir. Oo. Number one po is, of course, we are in the government. May i-propose na project, ganito ang project cost. Of Yeah. course, we understand na Kailangan hindi may naman funding. ganun kagad din ma-reduce ang Yeah. funding. Second, of course, siyempre yung lalo na pag mga rehabilitation projects or Yes. projects na may existing na, the project is also dependent on the cropping calendar. Ibig Okay. sabihin, they can implement the project, especially those that require closure, walang tubig, Oo. during the time lang na close talaga or may talagang follow period ng kanilang cropping season. Oo. So these are big challenges kasi pag natuon na may release pero on na ang On na ang- season, di wala. Or kapag yan sana ang magandang time to implement but wala pa namang funding. Yes. So yung timeliness po ng ating fund release, yun din yung dalawa po talaga ang pinaka-challenge natin. Pero in terms of partnership sa mga LGUs, ma'am, kamusta naman po? Napakalaking tulong po ang LGUs. Yeah. Not only on the irrigation na operation but also in the irrigation project implementation. And then, Napakalaki. po, ma'am, paano naman tinutulungan ni NIA yung mga magsasaka sa pamamagitan ng mga programs po tulad yung Farming Support Services Program or FSSP? Yeah? Yes, sir. Actually, we are already through with the FSSP 1. We One. are now with the expanded or FSSP 2. Okay. So, itong FSSP 1 napakalaking tulong po because the purpose or goal of this program is to encourage or motivate farmers to produce at Yes. least 5 metric tons a hectare. Okay. So, NIA will provide the inputs and even the cost component for the labor. And then during the harvest, the farmer is required to deliver 5 metric tons. Okay. So, for example, 6 metric tons, so Okay. bahala na siya doon sa 1 metric ton. And then, NIA would still pay 50,000 for that 5 metric tons. Yung binigay sa kanya na inputs na 50,000 ay bayad na. Bibigyan pa siya ng 50. So, sino bang farmer na hindi ma-encourage? So, napakarami ang nag-avail. But of course, NIA has limited funds. Hindi lahat ng gusto ay nabigyan. No. So, the IE is really part of those who selected, who can avail of this. Pero ma'am, achievable naman si 5 Yes. metric tons. Yes, sir. Although there Dito are, sa atin, South Cot. sa South Cotabato, yes, sir. Although, there are also those systems or Yeah. mga grupo that hindi because marami ding factors. Maraming factors. So, pero achievable naman si 5 metric Yes. tons per hectare. Ma'am, how important naman po yung modernization sa mga irrigation systems natin, lalo na po ngayong El Nino? Napakalaki po ang talagang tulong ng modernization. Ano yung mga example natin ng modernization Yes. sa irrigation systems natin, ma'am? Example po ay yung noon, earth canal, then Yeah. it would be lined. And then yung kanilang mga gates na ilang tao ang mag-turn para ma-open yung gate ng dam. Then, pwedeng na lang, push button na lang. Just Okay. like in one of these, hindi dito, but in Sultan Kudarat, yung Lambayong. Okay.
So, ibig sabihin, less yung ating manpower Manpower. requirement. Hmm. And then other gates din doon sa mga laterals. So, the farmers who operate themselves, mas madali ang Yeah. pag-control. Example, ito na area ay hindi dapat patubigan, then it's very easy. Sarado na Oo. nila. Noon, kung hindi siya ganon, Mano-mano. manawag pa Manawag pa, oy, dali, tambaki. atong kuanon, ning tuyokon. Yeah. Mm. So, para sa kanila as farmers and leaders, parang high moral din sila Yeah. in operating the system because hindi na ganun kahirap. And also, ang isang napakalaking tulong in relation to El Nino is that mas efficient po yung delivery ng water. Ibig sabihin, pag lined ang kanal, yung Okay. seepage ay wala, yung Yeah. magtuhok. Then yung mga iba pang mga wastes, irrigation, mga water, Mm. hindi po yun, wala na po yun. Meaning, yung quantity ng water, wala na siyang kaagaw na mahulog pa, Yeah. masuyop pa because it Lined is na. already lined or it's already modernized. Ma'am, speaking of line, kamusta? Ilang percent kaya dito sa ating AOR yung lahat ba line kanal na? Hindi naman po lahat, Yeah? pero ang napakaganda dito sa South Cotabato ay kung i-compare natin is mahaba na talaga yung mga Na line. canals na lined and counting. Ibig sabihin, Marami pa. continuous po yung project on lining our earth canals. Opo. And then dun sa maintenance na ma'am, gaano kadalas yung maintenance natin itong mga canals natin? Ganito po yun, sir. Because Sige. of the irrigation management transfer, yung maintenance po ng mga area of coverage na Oh. ating mga IA, it is them who undertake. Ay, na? So, monthly. Okay. But they are paid by the government, yung sinasawag na canal remuneration. It is 800 per kilometer per 2 months. Okay. Oo. And then for the unlined yun. For the lined, it's 400 per kilometer. Oo. And then, Tutulong na rin ma'am, di ba? Kasi Yes example, po. iyo yung 1 kilometro doon, may 400 ka na, lilinisan mo na para din Yes for po, your for the IA. advantage mo lang din. Sige. Yes po. And then, on top of that, di ba binibigyan, kasi wala na pong irrigation service, binibigyan po sila ng gobyerno ng O&M subsidy na 500 pesos per hectare per cropping, which they can use in other needs nila. Manpower, meetings, mga kung ano-ano, mga trainings and whatever that is would do good to their irrigators association. Ma'am, ano naman yung mga pangmatagalang plano ni NIA para mapalakas po yung resiliency ng agriculture natin dito po sa AOR natin? Yes, sir. Ang isa kasi na napakalaki ang tulong po in terms of giving confidence or confidence building to the farmer themselves is yung tinatawag na water savings technology, particularly the AWD, alternate wetting and drying. This is a savings technology, no? Water Sige po. savings technology. And ang pinaka-mithiin ng South Cotabato is to upscale the adoption of this. Kasi every system now, may pakonti-konting nag-a-adapt, and then we conduct field day para i-promote, pero hindi pa po yung talagang lahat. So, ang goal ng South Cotabato IMO is that how we wish that this alternate wetting and drying technology will be embraced by all the farmers. Yes. Opo. Ma'am, ano yung mga big natin na mga projects na nandito po sa AOR natin, South Cotabato? Yes, sir. Actually, wala po tayong big ticket projects here in South Cotabato. Okay. Oo. Yung mga regular projects Regular po projects. tayo. Pero doon tayo sa mga dam, ma'am. Ano yung mga malalaki natin na mga dams na nandito po? We have 9 diversion in Sige po. South Cotabato. Ang Sige. big po ay yung dalawa in Sige, Ala. ma'am. Saan po? One in Santo Niño, Okay. one in Surala. Ito sir, may ano Sige. ako. Okay. Sige po. Merong siyang Aladam 1 or Aladam 2. Ito yon. These are considered big because they serve more than 5,000 hectares. Okay. And all the rest are small dams just like yung Marble 1, Marble 2,
Banga. And kung pupunta naman tayo sa General Santos, we have the Siluway, we have the Buayan Dam. Oo. We also have this, yung isang dam natin in Ala, yung, ito, Sige po. ano yun? Sa Sige ganito? po. Di rin ako na-memorize. Sige po. Oo. But, meron din silang isa doon. So, And then ma'am, we have ilan yung this. may number ba tayo? Ilan yung IAs na siniservice natin for? 187 IAs po, including the communal. For the national, we have 102. And for the communal, yung maliliit po na mga IAs, we have 85. 85. Yes. Opo. Ma'am, nakikita natin sa social media yung iba ginagawang tourist attraction yung mga dam natin. Ano po yung take ni Nia on this? Oo. Yes, sir. Particularly, ala RIS Dam 1, di ba? Yeah. Sorby, Tubig. Sorby, Tubig. And recently, sir, we are happy to inform Sige po. that NIA Region 12 started a project or program, yung Dam Beautification Project. Yes. And dito lang muna i-confine sa Region 12. And we have just awarded the winners. Okay. So, nakategorize po yung big dams. We have, in Region 12, we have 6 big dams. Okay. And then we have 11 na small dams. So yung Marbel 1, Marbel 2, and Banga na belong sa small dams because they serve less than 5,000 hectares. Opo. Ngayon, we are also glad kasi for the whole region, Okay. yung ating Marbel 2, nagiging second placer po siya. Wow. Sa small dams. Beautification project. Sa dam beautification. And then yung ating Siluway, third. So we are very happy that out of the 11, dalawa talagang pumasok sa atin. Sa atin, sa Southcott. And then Opo. for the big dams naman, yung ating Ala RIS 1, nagiging din siya, second or first runner-up. So, nagiging parang tourist attraction na rin siya. And that is the purpose of that, Yeah. na we will develop our dam areas into a place where frequented na sir ba. Kasi yung Mag-convert dam sa mga natin, tao. although that is the basic talaga na structure that is helping in the delivery of water, pero parang puntahan lang doon, abrihan, tapos i-close. And now, because of this, Beautification. na-beautify siya, parang na. And then Ay, tourist spot na siya. Oo. Pang-Instagram na. Pang-Instagram yun, And then, sir. mga TikTok na. Yes, sir. May Opo. nagan ito nag-prenup sa May nag-prenup. Wow. Oo. RIS. Oo. Kasi part of that is landscaping, cleanliness, and then yung use ng mga indigenous materials in beautifying the area. Oo. Pero ma'am, bawal maligo. Actually, sir, we install signages Yes. to potion. Yeah. Potion the mga tao doon. So far ngayon, pwedeng mag-ikot. And then other dams, just like Siluway is planning to install or to build mga huts doon, and they will collect minimum fee. Yeah. Ganon. So, napakaganda. And then, just like yung famous dito sa South Cotabato na Gulayan sa NIA Canal, it became a nationwide program of NIA. We are really positive that nationwide this This will be dam replicated. beautification will also be replicated. Opo. So it is our pride, Yeah. sir, no, in South Cotabato that we set or we initiate this particular program. Tayo yung trailblazer pala when it comes to Yes. programs para sa ating mga proud irrigation yun ta. systems. Yeah. Opo. Ma'am, Gulayan sa Kanal. Can you Yes, sir. expand on that po? The Gulayan sa Canal also started here in South Yeah. Cotabato during the pandemic time. Yeah. Oo. So it's already year 6 in 2025, meaning that is 6 Contest years. din ito, ma'am. Yes, sir. Tapos? But first Sige po. few years, I think it's 4 years. It's only confined here in South Cotabato. Yeah. But And then- other provinces in Region 12 Follow also suit. adapted. Oo. And then here comes the National. central office. They see really the beauty and the relevance of this project. Nagiging nationwide na just this year, sir. Ginawang dito ay NIA, patubigan sa NIA, hindi, Gulayan sa NIA Canal Okay. sa South. Ngayon, nationwide, Gulayan sa Patubigan.
Di. Opo, ano yung usual na mga ginagawa nila dun sa, ano, ma'am? Gawa nga sila mga garden, Yes, sir, ganyan? along Opo, the canals. along the canals. Yes. Tapos, in partnership, paano yung mga seedlings or mga, tanim? Si NIA ang nagbibigay or tinatap No, si DA? sir. Part of the convergence is Yeah. we also we also request the participation of our LGUs, LGUs. particularly yung agriculture nila. Okay. And other NGAs pwede. yes, sir. Oo, DA. Opo. Si ATI pwede rin magturo ng mga Yes, makabagong paano mga technique. magpadami ng bunga, gano'n. Oo. So, mga convergence din Yeah. yun, sir. And then advantage collaboration. siya sa ating mga farmers kasi pwede na sila kumuha ng gulay na Yes, sir. may iluluto na sila. Oo. Oo, so ngayon kasi ini-increase din yung price para naman mabuhay yung Yeah. yung excitement. So nagiging dumadami yung irrigators association natin that participate in this program. And for whole region 12, lahat na ng mga irrigation systems are participating and Yes. even communal systems. So ang sadya, sir, kasi pag magdalaw doon yung mga taga-NIA or mga line agencies, ihatag libre. But we May- encourage that if you wanted to give that, Yeah. timbangon para mabalaan ang production. Yes. It's part of the contest, the production. Kung ilan yung yield din nila. Yes, ano? sir. Example, ilang mga kilong mga kalabasa ang inano nila, Yes, sir. na-harvest nila, mga ganun. Sige po. Ma'am, medyo nauubusan na po Lagi tayo ako, ng sir. oras. Baka meron po kayong message sa ating mga Irrigators Association or sa ating publiko po. Sige po. Sige, sa ating mga farmers, Yeah. mga magsasaka po ng South Cotabato, Imo, sana ay paigtingin pa natin ang ating collaboration with other agencies, of course with NIA, upang labanan itong El Nino. Alam po natin na wala pong iisang grupo lang na pwedeng mag-thrive or pwedeng malampasan ito. But kung sama-sama, alam natin na kayang-kaya po natin. At sana po sa mga magsasaka na may mga katanungan, may mga agam-agam dito sa ating El Nino, kayo po ay open po ang ating mga opisina. Meron po tayong mga irrigators associations, may mga opisyalis po doon, may mga satellite offices din po ang NIA sa field. So sana po kung may mga katanungan kayo, direkta po kayo sa ating mga opisina na bukas naman po para sa ating lahat. And sana po ay hindi tayo mag-expect ng services na just like normal condition. Ang ating pag-unawa sa ating mga serbisyo ay atin pong hinihiling upang ang El Nino po ay hindi po tayo dili ta mapilde sa El Yeah. Nino, but rather we will be able to really make it through this El Nino. Sige po. Maraming salamat po sa ating guest mula sa National Irrigation Administration, Engineer Flora May D. Respicio. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc. Sargen.